Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Panibagong topic tayo ngayong araw na to, no? Sa mga gustong mag-umpisa na mag-alaga ng mga African lovebirds, eto para sa inyo to. Ano nga ba yung mga dapat alamin natin bago tayo mag-alaga, no? Bago tayo bumili, ganyan, ng African lovebirds. Tsaka ano nga ba yung mga kailangan natin bilhin bago tayo bumili ng African lovebirds. Yun, tara, pag-usapan natin yan after ng intro natin. So guys, no, unang-una, ano ba yung kailangan nating alamin bago tayo mag-alaga ng mga African lovebirds, no? Kailangan una alamin natin kung paano sila alagaan. So number 1 yun. Marami namang tutorial sa YouTube, no, kung paano mag-alaga ng mga African lovebirds. Kailangan alamin natin kung paano sila pakainin, kung ano yung mga vitamins na pwede sa kanila, kung ano yung mga kinakain nila. Yun, pinakauna yun, dapat na alamin natin, no, sa pag-aalaga ng mga African lovebirds. So yun guys, paano nga ba alagaan yung mga African lovebirds, no? Napakasimple lang alagaan ng African lovebirds. Hindi nila kailangan ng masyadong maraming oras, no? Pag mag-aalaga ka ng African lovebirds, papakainin mo lang sila sa umaga. Tapos yun, syempre yung tubig, no? Papalitan mo yung tubig nila every 4 hours kapag nagba-vitamins ka. Pero kung hindi ka naman nagba-vitamins, tubig lang, yung pure water lang, maghapon na yun. Sa akin, ganun yung ginagawa ko, maghapon na. Tas sa hapon, papalitan ko na sa hapon. Tapos tatanggalin ko na sa gabi naman yung mga pagkain nila at saka yung tubig nila. Kailangan bina-vitamins din natin yung mga alaga nating African lovebirds, no, para hindi sila nai-stress. Ang gamit kong vitamins sa akin, Vitamin Pro. Yun yung gamit ko. Meron naman naka-sachet nun eh. Mura lang, 20 pesos yata yung naka-sachet ng Vitamin Pro. Kapag maglalagay ka ng vitamins sa inumin, yun, hinahalo sa inumin yun eh, sa tubig. Kapag maglalagay ka, siguraduhin mo na after 4 hours, yun, papalitan mo na yung vitamins nila ng tubig. Dahil napapanis yun. Pwedeng magkaroon ng sakit yung mga alaga nating African lovebirds dun. Tapos sa pagkain naman, yung patuka nila, bird seed mix, no? Yun, yung number 1 na binibili ng mga nag-aalaga ng African lovebirds. Depende kung may mga kung nagbi-breed ka na, yun. Next topic natin yan, kung paano mag-breed ng African lovebirds, no? Ngayon yung mga kailangan bago mag-alaga ng African lovebirds. Yun guys, yun yung unang dapat alamin natin, no, sa pag-aalaga ng African lovebirds. So guys, yung punta naman tayo dun sa ano bang kailangan mga gamit. Ano bang kailangan natin bilhin bago tayo bumili ng mga African lovebirds, no? Yung mga gamit na kailangan nating bilhin para sa kanila. Syempre, unang-una na dyan yung cage. Yan, katulad ng nasa likod ko. Ito, pakita ko sa inyo, no? Yan. Etong mga gamit ko, double cage yan. Yan. Oh. Syempre, kailangan bago ka bibili ng African lovebirds, meron ka ng kulungan. Dahil kapag bumili ka ng African lovebirds nang wala kang kulungan, paano mo sila ilalagay, no? Paano mo sila pakakawalan. Yun, kailangan may kulungan ka na agad. Tawag dito double cage. Yan, may divider yan. Ito yung ginagamit ko sa sa pagbe-breed ko double cage, kasi mas maganda, dalawa na agad yung milalagay ko. Pero mas maganda kung isa lang sa isang ganitong kalaking kulungan para mas healthy yung mga alaga nating African lovebirds. Meron din naman guys yung ganito.
Ang tawag naman dito, single cage, AC type, no? Yung pwedeng ilagay yung nest box sa loob ng kulungan. Nasa magkano ba yung mga price ng mga ganitong mga ganitong cage? Ito sa pagkakaalam ko nasa 600 or 700 yata, hindi na ako updated yung mga ganitong klaseng kulungan, yung brand new, no? Tapos yung double cage naman na ganito nasa 800 na yata to. Dati kasi pag bumibili akong ganito brand new, nasa 700 lang. Ngayon yata mas mahal na, nasa 800 na yata yung ganitong klaseng cage, no? Kompleto na yan, may poop tray na yan, may divider na yan. Tapos syempre kailangan natin bumili ng yung lalagyan na ng pagkain nila, yung feeder nila, no? Mura lang naman to nasa 20 pesos yata to. Tapos etong inuminan nila, nasa 15 pesos yata yung ganito kalaki, no? Yung ganito kaliit pala, kaliit. Hindi ako gumagamit ng malaking feeder, ng lalagyan ng inumin. Dahil mas nakakatipid ako sa sa pag nagba-vitamins ako, mas nakakatipid ako sa maliit na inuminan. So yun guys, yun yung mga kailangan nating bilhin bago tayo mag-alaga ng African lovebirds, no? Unang-una, kulungan. Pangalawa, pagkainan nila, inuminan nila. Tapos nga pala yung perch, yung katulad ng ganyan, yung patungan nila, perch ang tawag dyan. Yan, nabibili din yan. Pero pwede ka rin gumawa, no? Ako dati gumawa ako niyan ng ginamit ko sanga ng bayabas. Sana all. Matitibay kasi yung sanga ng bayabas Yun, subukan ko nang gumawa. Tapos pa ba? Eto guys, napaka-importante din nito. Mineral block. No, eto ino-order ko naman sa Shopee, yung mineral block. Mura lang din to, no? Nasa 15 to 20 pesos yata kada isa. Yung ganyan. Ginagamit lang naman yung mineral block pag kapag nagbi-breed ka na So yun guys. Yun yung mga kailangan natin, no? Ang gamit ko dati nung nag-uumpisa ako, cattle bone. Yun. Mas maganda yun, cattle bone, no? Kaya lang medyo may presyo yung cattle bone. Nagpalit ako ng mineral block para makatipid. Pareho lang naman yung nila yung resulta nila sa pagbe-breed para sa akin, no? Nasubukan ko naman na Kaya yun, nagstay na ako sa mineral block. Sa vitamins naman guys, no, yung sinasabi ko, ito yung gamit ko, Vitamin Pro. Sachet lang yung ginagamit ko kasi yung sachet na to matagal ko nang gagamitin to dahil konti lang naman yung ibon natin, no? Matagal-tagal ko nang gagamitin to. Bumibili ako ng naka-sachet, siguro 3 piraso, ganyan. Nasa 20 pesos isa yata to, 25. Kalimutan ko na Basta nasa ganun yung price niya. Tapos nilalagay ko na lang sa isang lalagyan. Matagal-tagal ko nang gagamitin yan. Matagal na ako bago bibili ulit. Tapos pangalawa, etong probiotics, no? Pinag-alternate ko yan. Ang ginagawa ko, etong Vitamin Pro MWF, etong probiotics Tuesday and Thursday. Tapos sa weekends naman, pure water lang yung ginagamit natin. Yun guys. Yan yung mga kailangan natin malaman bago tayo mag-alaga ng African lovebirds, no? Marami tayong kailangang bilhin. So guys, yun lang, no? May mga kailangan nating malaman, no? Bago tayo mag-alaga ng African lovebirds, no? Kailangan alam natin yung paano sila alagaan, tsaka yung mga kinakain nila. Tapos yung mga kailangan natin bilhin, yun, yung cage, yung inuminan nila, pagkainan nila, yung cattle bone nila, perch, tsaka nga pala yung nest box nila, no? Nakalimutan ko sabihin. Siyempre kung bibili ka, gusto mo bibili ka nung pares na.
kapag mag-aalaga ka, syempre no, pares na agad yung bibilin mo. Hindi ka naman bibili ng isa lang. Nung nag-umpisa ako, isang pares lang din ng ibon yung ano, binili ko. Hanggang sa dumami na dumami. Yun. Syempre yung nest box nga pala, nasa 200 yata yung ano, presyo ng nest box, no? Yung may mga sizes kasi mga yan, depende sa size. Yung 8x10 yata, yun nasa 200 pesos yata yun. So guys, yun lang yung mga kailangan natin para makapag-umpisa tayong mag-alaga ng African lovebirds. Madali lang naman silang alagaan, no? Hindi naman nila kailangan ng masyadong maraming oras. Yun, depende na lang kung marami ka ng African lovebirds at nagbe-breed ka na talaga. Yun. Syempre, okay, kumakain na ng oras yan. Maraming ano, marami ka ng pakakainin, marami ka ng papalitan mo pa yan sa tanghali, syempre ng ano, ng tubig. Tapos sa hapon, ganyan. Tsaka marami ka ng kailangan bilhin pag nagbe-breed ka. No, next topic na natin yan, guys. Kung paano mag-breed ng ano, African lovebirds. So guys, para ngayong araw na to, yun lang yung vlog natin, no. Sana marami kayong natutunan, mga kaibon, mga kalapatids, no, sa mga mag-uumpisa dyan na yun, para sa inyo itong video na to. Yun. Ingat mga kaibon, mga kalapatids. God bless.